Nagulat ako nung pagdating ko kanina ng madaling araw, 6:00 pala ng umaga. Talagang yung mga pulis, malapit sa akin, kinakausap ako, nagpapapicture, sinasabi nila, nanonood ako, followers mo ako, ganyan. Pero ano ha, wag sikreto na lang ha, wag na tayo magpicture, wag mo nang ilabas sa vlog mo. Sabi ko nga halatang alam mo na na kahit sila, against na sila sa ginagawa ng amo nila, pero wala lang talaga silang choice. Kasi nga, baka naman sila ang kasuhan o sila ang tanggalin. Tungkol dun sa sinabi mo na alam namin yung ginagawa ng gobyerno. Hindi lang namin alam, ramdam pa namin yung ginagawa ng gobyerno na alam mo yun. Pero balikan ko lang yung dun sa political side ng mga Duterte. Sa tingin mo, base sa monitoring mo, meron pa bang kumbaga chance na bumalik yung mga dating kaalyado ng Pangulo? Yung iba? Pag nanalo si VP Sara Duterte, magliliparan na naman yan kay Pangulong Duterte o kay VP Sara Duterte. So, ganyan lang naman ang politika sa Pilipinas Pero, di ba, lagi nga natin sinasabi, makikilala mo ang tunay mong kaibigan sa mga panahon na wala ka o kaya sa mga panahon na ikaw ay dumadaan sa matinding pagsubok. Diyan mo talaga makikilala kung sino yung mga tunay na kaalyado. Diyan, alam mo, hindi naman siya nag-aano po. Noong panahon ni Pangulong Duterte, marami po tayong nakilalang mga politiko, mga public officials. Pero nung nagka-dalawang kaso ko, talagang para silang nawala. Para silang, alam mo yun, yung parang, uy, dati magkaibigan tayo ngayon takot na sila magsalita kasi nga, baka naman sila ang pag-initan. Ang daming ganyan, magtataka ka talaga. Ganito na ba talaga ang Pilipinas? Kung sino yung nakaupo, kailangan mo sumipsip. Kung sino yung nakaupo, kailangan mo magpagamit. Diba? Yun ang, kayo, experience nyo yan. Talagang, dito yung ako, unang araw ko pa lang after the siege dito, damang-dama ko na yung ginagawa ng gobyerno sa inyo, pinagtitripan lang kayo. Alam mo yung power trip na lang. Correct. Yung maghaharang dito sa isang lugar. Pero paglakad ka lang ng konti, makakalusot ka naman sa kabila. Yung mga nonsense na yung ginagawa nila. Para lang masabi nila, binibigay namin yung power namin. O eto, sumunod kayo, kami yung may power. Ganun nakatindi. Balikan ko lang yung pagbisita ni Vice President dyan sa KOJC compound. Nung pagkatapos ng speech niya, meron pa ba siyang chance na, kumbaga nag-ikot pa ba siya sa compound? Hindi na po kasi medyo madilim na rin at maraming nagpa-picture sa kanya. At nakakatuwa naman kay BP, talagang in-accommodate niya yung mga nagpapa-picture sa kanya. Pero nung nalamang parating si BP dito, yes. Abay, naglinis yung mga pulis. Talagang naglinis sila. Ang balita nga namin, pati sa katedral, tinanggal nila yung kanilang parang, what do you call this, yung command post nila. Pati yun, tinanggal. Kasi nagulat sila Nag-abang sila dun sa kabilang gate. Siyempre, alam naman natin, may iba pang gate. Talagang nagkagulatan po. As in, sobrang nagkagulatan. Yung mga pulis nung dumating si BP parang bigla nagtayuan. Nung una, yung una nagbibideo pa sila tapos umiiwas sila para siguro ipakita na walang pressure dito sa loob. Nung una kasi mararamdaman mo yan kasi nag-ikot-ikot tayo dito, kalat yung pulis Nung dumating si BP parang nag-disappear yung iba. Parang lumubog sa lupa, kinain ata ng bunker na ginagawa nila. Pero di ba meron tayong mga balita na mga namomonitor, pumapasok na information na kasi nga pa 9th day na ngayon ng KOJC siege. Hanggang ngayon parang walang ni isang Duterte na talagang lumapit dyan sa compound dahil nga may mga impormasyon tayo na natatanggap na baka huhulihin ng mga pulis. Pero ito naman, wala namang nangyaring parang komusyon dyan sa loob kanina. Wala naman kasi siyempre, sitting vice president ito, it's very awkward for them na hulihin. Correct. Diba? Dakpin yung vice president na medyo malaking gulo yan kung sakaling ginawa nila yun. Pero wala Wala kasi alam nyo nung na-shock sila. Una-una, bago kasi dumating si BP, matagal na praise and worship na Nagpe-praise and worship Yung mga pulis parang na-shock na ganito pala. Ganito pala yung
yung ginajudge namin, not particularly yung mga nasa baba, yung mga nasa taas nila, yung mga bossing nila. So na-realize sila, bakit sinasabi nung boss namin magulo tong mga taga KOJC? Bakit sinasabi nung boss namin violente itong mga taga KOJC? Eh nung nag-praise and worship na kanina, ang saya ng yung mood festive, talagang worship yung ginagawa. Nasyak ho yung mga pulis Nagulat ho sila na gano'n ang nangyayari dito sa loob. Kaya nung dumating na si VP, gano'n din. Ang tagal din ni VP siguro mga 1 oras ho siyang nag-join sa praise and worship. Hindi lang po siya yung dumating, nag-speech, umalis. Hindi gano'n As in, dumating, matagal na worship, may mga nag-preach pa bago pa siya umakyat. Parang siya Kaya yata, nakisama. siya yata yung last Oo, siya yung last. Hindi siya nagdumating nung last part na. Talagang sumama siya all throughout. Correct. Siguro, malamang na na rin yung mga kapulisan natin, na-shock na din siguro. So bago po tayo tumungong sa ating diskusyon na kapartner Banat Bay at kapartner Jojo, tatanggap po tayo ng live report. Nandyan po si Jean Domingo para magbigay po ng karagdagan pa pong update kung ano po yung mga nangyari kanina at kasalukuyan nangyayari ngayon dyan sa KOGC compound. Magandang umaga, Jean. Partner Jean. Okay, balikan natin mamaya si kapartner Jean. Kapartner Jojo. Kanina, doon sa speech ni VP, no? Humingi naman siya ng patawad na o paumanhin na hindi siya nakadalo kaagad, no? Alam naman niya na may 9 days na rin tayo na under siege. Humihingi lang siya ng ng paumanhin dahil yung nabanggit niya ro sa kanyang talumpati under siege din kasi itong Office of the Vice President, no? So, anong take mo dito, kapartner Bay? Na under siege yung kanyang Yeah. Yung Actually, kaya nga kanyang niya Kaya nga siguro ramdam din niya yung nangyayari dito sa KOJC. Kasi kung ano yung na-experience ng office niya, yun din na na-experience ninyo. In a different level nga lang. Pero kasi we do not know. Hindi natin alam kung what's really happening behind the scene tungkol dito sa opisina niya. Kasi hindi naman po ganun si VP Sara Duterte na yung lahat ikinikwento. Pero hindi natin alam kung ano ba ang talagang tunay na nangyari. Pero the mere fact na nagsalita na siya, alam niyo si VP Sara Duterte, tahimik po yan. Hindi po yan nagsasalita, hindi po yan yung reklamador, hindi yung pinalalabas nilang brat, hindi. Hanggang kayang tiisin yan, titiisin yan. Hindi katulad, nga sila ng ama niya. Yung father niya talagang, pag inano mo, baba na talaga kagad. Siya matagal siya bago bumanat, bago magsalita. Kaya nung nagsalita na siya, alam mong naipon na. Naipon na yung kanyang sasabihin. Tsaka maganda din sa sinabi niya kanina, yung isa niyang sinabi niya na wala man ako sa panahon ng inyong kasiyahan, narito naman ako sa panahon ng inyong kalungkutan. So yun talaga yung parang para sa akin, habang nakikinig ako kanina sa kanyang speech, yun yung tumatak para sa akin kanina. Tsaka, madami nga daw po kaya lang, hindi ko lang kasi masyadong, hindi po kasi ako Bisaya. Yung sabi yung kinikwento ng mga Bisaya dito, yung mga magagandang sinabi niya nasa Bisaya yun yung matitindi Hindi ko lang masyadong maintindihan yung iba. Nagpapakwento ako dun sa mga kakilala kong Bisaya dito. Pero yun daw talaga mga bitaw na yung tulad nga ng sinabi nyo. Maayos yun. Maganda.